Sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombo at ka-Star Nation, nasa linya na ng ating komunikasyon. Walang iba ho ang ating mga kapanayam para sa umagang ito. Si Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel. Pag-uusapan ho natin ngayong araw, ito hong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po Senator Coco, welcome po sa ating programa. Magandang umaga din po. Opo. Opo. Senator, diretsahang tanong na po ito, no? Ano po ang inyong posisyon sa pinagtatalunan hong impeachment process laban ho kay Vice President Sara Duterte ngayong mayroon na hong resolution to dismiss the impeachment, Senator? Meron ng draft. Wala pa namang resolution na official na final. Pwede pa kasing i-atras nila yan na hindi nila ituloy. So meaning to say, siguro nagdi-discuss sila tapos sumusubok sila kung kaya nilang gawin sa resolution yun. So pinaghahandaan din po natin yun, binasa natin yun, medyo mali. Malaking pagkakamali na summarily i-dismiss kasi ang sabi ng ating konstitusyon trial by the Senate shall forthwith proceed. So wala kaming choice kung hindi mag-trial in impeachment cases. Apo, Senator, naniniwala po ba kayo na pwedeng itawid itong impeachment trial ni Vice President Sara from 19th Congress to 20th Congress? Sa tingin ho ba ninyo, constitutional po ba ito, Senator? Opo, kasi korte na po ito eh. Itulad natin, i-compare natin ngayon ang Senate to courts. Sa korte naman na kunyari collegial court, kunyari Supreme Court, mga Court of Appeals na Division, Court of Tax Appeals, tsaka Sandigan Bayan, kahit magbago yung membership, tuloy-tuloy din po yung trabaho. Yung mga kaso na natanggap na ng korte ay hindi po dinidismiss dahil merong nagbagong huwis or kahit nagbago sila lahat ng justices nagbago or nagbago sa division, hindi madidismiss yung kaso, tuloy yung kaso. So doon tayo kukuha ng ehemplo or example para mas maintindihan natin ang functioning ng Senado as the impeachment court. Senator, may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Jaira. Bombo Jai? Senator, ito pong mga senador na 50-50 sa kanilang desisyon sa impeachment. Sa tingin niyo po ba may pag-aalangan mismo kay Vice President Duterte o takot maapektuhan ang kanilang political career o yun talaga ang kanilang stand from the very start? Maganda siguro sila yung ating interviewin at tanungin kasi ako I want to focus lang sa what is legal and what is constitutional. Kung meron sila mga political considerations, sila na po yung sasagot nito sa taong bayan. Pero mas maganda mapaamin natin kung meron man kasi baka naman din wala, di ba? Okay, follow up lang Senator kung ikaw po tumingin aside from from presenting evidences sa line-up po nitong darating na 20th Congress, sa tingin niyo enough po ba itong bilang ng mga senador upang ma-push itong pag-impeach kay Vice President Sara Duterte? Wala silang choice eh. Sa aking reading kasi ng Constitution, kasi bago ka naman maging senador, nanumpa ka na susundin mo ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Therefore, nakasulat doon sa English, i-quote ko muna yung English, trial by the Senate shall forthwith proceed. Napakasimpleng mga salita, kahit i-research pa natin sa dictionary yung English, anong ibig sabihin nun, hindi maiiwasan yung paglilitis ng kaso sa impeachment. So, wala talagang choice. Kailangan lahat sila maniwala dyan sa sinabi ng Constitution kasi nanumpa lahat eh.
Ito din na Senator, bagamat medyo awkward kung titingnan, makakuha kaya ng suporta mula kay Pangulong Marcos ang resolusyon ni Senator Bato de la Rosa to dismiss the impeachment, knowing na may nauna ng pahayag regarding reconciliation? Hindi necessary na i-involve pa ang presidente sa impeachment cases. So, wag na natin kunin yung posisyon niya doon sa draft. Ulitin ko, draft reso pa naman yun. Wala pang ang posisyon ng mga senador doon. So, wag na natin i-involve ang presidente ng Pilipinas kasi hindi talaga involved ang presidente sa impeachment process. Bakit? Tanong nyo, bakit kaya? Kasi ang posisyon kasi ng presidente ng Republika ng Pilipinas, impeachable din yan eh. Kaya nga, wala dapat papel ang presidente sa impeachment cases. Senator, matanong ko lamang, no, bilang isang Senate Minority Leader ng Senado, ano po ba yung inaasahan nyo ngayon bago magtapos itong 19th Congress? Naglista kasi si Senate President ng 12 na mga panukalang batas na priority. So tayo naman ay siyempre nakikisama naman tayo na kung priority yan ng administration, priority ng ating kapwa senador, bigyan natin ng chance na baka mapasa pa. So yan yung aming legislative agenda. Tapos, siyempre, meron pa kami responsibility dahil na-file yung impeachment noong February 5. Meron kaming responsibility na umpisahan ang proseso sa impeachment. So, mag-convene na dapat kami bilang impeachment court. Wala nang delay, wala nang paikot-ikot pa na usapan or debate. Sabi ng Constitution, trial by the Senate shall forthwith proceed. So, sumunod na po kami doon. So, hanapan namin sa last 3 days, hanapan namin ng magandang schedule na mapasa pa namin yung mga iba pang posible maging batas na priority bills ng administration at ng ibang senador. Pero hindi pwedeng yun lang ang gawin namin. Kailangan bigyan namin ng pansin yung impeachment case na pinail sa amin noon pang February 5, 2025. 4 months ago na po yun. Imposibleng hindi pa kami ready. Ang tagal na nun. Senator, bilang panghuli, maki-chismis na rin ho kami sa iyo kung hinggil ho doon sa mga matutunog na pangalan na posibleng maging bagong Senate President sa pagpasok ho nitong 20th Congress, Senator. Well, ngayon nga minority kami, hands-off kami sa pagpili ng Senate President eh. Ako, so mag-decline na ako magkomento dyan kasi hindi ako member na ng 20th Congress na Senado. Ako po ay gagraduate na po dito from the Senate ngayong June 30. So good luck na lang sa kanila, pero yung mga pangalan naman na naririnig natin na nag-aambisyon maging Senate President, lahat naman yan kompetente. So, the Senate will be in good hands kahit sino po ang piliin nila. So, good luck to everybody. Pero, ano pa rin natin, ang magandang nangyayari ngayon, ang ating mga mamamayan ay nakikialam na kung paano magdesisyon, kung paano umaksyon ang ating Senado. So, tama naman po yun. Dapat nakatutok din tayo sa ating Kongreso, pati na ang Senado, at makialam tayo, sabihin natin kung ano yung mga napapansin natin. Kung nag-worry ba tayo, nag-aalala ba tayo kung may nilalabag na probisyon ng Constitution, magsalita po ang taong bayan. Opo. With that, Senator Coco Pimentel, maraming salamat ho sa oras na inilaan mo sa panayam na ito. Magandang umaga po. Salamat din po sa Bombo Radio. Thank you po. Kabombot Nation, nakapanayam natin walang iba si Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel. Kaugnay pa rin ho dito sa nagbabadyahong impeachment trial against VP Sara Duterte at iba pang mga usapin dyan ho sa Senado.